How I wish guys na alam lahat ng mga lalaki itong mga video na ito kasi ang dami kong natutunan na babae ako. How much more, no, yung mga lalaki na wala pang alam nito. Sana open yung mga heart nila to receive this message. So, nasa number 3 na tayo. Number 3, role of a biblical husband. Number 1, sinasabi ko kanina ay leader. Number 2 ay laborer. And number 3 ay loyal. Again, dito natin kinukuha yan sa Hungry Gen. In Tagalog version lang ito. At iniisa-isa natin dahil sobrang parang 1 hour pahigit yung kanilang video. So, sabi dito sa Matthew 5:28, "But I say to you that whoever looks at a woman to lust for her has already committed adultery with her in his heart." It's a reminder for all the husbands out there to stop flirting. So, may sinishare sila kung paano paano tayo paano kayo maging loyal. Pero siguro pwede din siyang ma-apply sa mga babae kasi meron din namang mga babae, di ba, na hindi loyal. Pero I think kapag ka loyal yung lalaki, in return, magagawa din yan ng babae. Kasi kapag mahal ng lalaki yung babae ay sobra, mag-reciprocate lang yung asawa, no, sa lalaki. Kapag mahal na mahal. Okay, sabi dito, how? No, number 1 is you stop allowing flirtation to happen to you. Stop tolerating a woman sent by the devil to assassinate your marriage. So, yung mga texting, yung mga DMs, lagi ko talagang sinasabi sa asawa ko, yan na yan ay, ano na yan siya guys, micro-cheating na yan. So, kapag inaalaw natin yung Satan, magtitempt yan, hindi natin yan namamalayan na na-attach na pala tayo, na-develop or something. Kasi ang hirap na nun. So, kailangan you stop the flirting, yung mag-hi, hello, kumusta, just friends lang naman kami, or ano yung mga excuse nyo boys, ay naku, wag na. So, ikalawa dito ay remember daw that the grass is not greener. So, ano yung ibig sabihin nito? You have to water your own marriage. Huwag kayong magpapadala doon sa, ay siya, kasi ano siya, blooming na blooming. Gustong-gusto ko yung babaeng yan kasi fresh na fresh, no? Something like that. Kasi syempre naman, magkaiba yung i-imagine nyo yung babae na hindi nyo inaalaga, hindi nyo siya wino-water. Yung asawa nyo, kailangan yan syempre ng positive na mga affirmation, sa magagandang salita, no? Hindi puro lang na away lang. Kailangan nyo ding alagaan, kailangan nyo ding i-date, kailangan nyo sabihan ng I love you lagi, i-kiss, i-hug. Kasi ang busy-busy na namin sa mga kids. So, ako talaga grabe. 4 kids. Sabi ko talaga na, paano ko kinakaya no mula noon? Ako lang lahat halos gumagawa sa gawaing bahay. Nag-aalaga sa grabe. Yung haggard ko, grabe Jude, as in. So, syempre daw, yung mga chicks na bago nyo kakilala, na tumatawa sa mga joke ninyo, ina-acknowledge kayo, kasi hindi sila busy. So, you are chasing daw the fantasy. Sinasabi nyo, siya yung gusto ko, perfect woman na yon. Sabi niya dito, no perfect woman will date a married man. Oo, tama yun. Yung mga kabit, sinasabi nila, mga perfect woman daw sila daw pinipili ng mga lalaki. Oo, hindi. Do not be immoral, lustful. Kasi daw, mga babae, no, yung mga naging kabit, hindi naman tayo sa nagja-judge, pero mapupunta talaga yan sa hell kapag hindi nag-repent. So, kailangan mag-repent talaga. Imagine, nakadestroy ka ng marriage. So, yung lalaki din, boys, no, kayo talaga yung responsible dito. So, wag nyong i-destroy yung marriage ninyo, yung integrity ninyo, yung moral foundation ninyo. Wag. So, you have to reject the lie of the enemy na ito yung pipiliin ko kasi yung asawa ko ganito na siya, ganyan na siya. Why not water your own marriage or your own wife, no? Alagaan mo siya para maging loyal ka sa kanya, magiging iba din yung takbo ng Ay, sana marinig to ng mga asawa natin. I-share nyo to sa kanila. Meron pa pala number 3, do not hang out with the opposite sex alone. Stepping to the territory that is dangerous. Opening your personal life to them, comforting them, sharing your problems to them, naging intimate na yung mga topics ninyo, yung sharing ninyo, no, kasi nag-open up ka na sa kanya. Hindi yun maganda. Huwag niyong kalimutan na sila yung pinapadala ng kaaway to assassinate your marriage. Mga assassins yan, yung mga ganyan. Enemy yan sila dapat. Imbis na doon ka pupunta sa mga singles, no, at saka sa mga babae pa, lalaki ka. Dapat sa mga couples din kayo nagpupunta ng asawa ninyo. So, kayong dalawa, nagpapa-counseling. Ay, ang hirap. Yung iba, sila, silent, nagsisecret sila, nagdi-delete sila ng mga message. Ganun. Pero mali yun. You have to be loyal. Yun yung character or role ng biblical na husband. Kasi in the first place, kung ayaw mo naman na
makipag-bond sa kanila or sa kanya, sa babaeng yan, hindi mo ino-open yung personal life mo sa kanya. No? Kung ayaw mo naman na makikipag-bonding sa kanya. You have to keep your marriage healthy. Kasi kapag nawala yung trust, isang beses lang yan, mahirap na yan siya ibalik. Mind you, believe me. I've been there. I've been there. So, bounce your eyes and then keep a fire in your fireplace. Fireplace. So, ibig sabihin, focus ka na lang sa sarili mong family at yun yung parang ano mo ba, i-improve mo, ipag-grow mo, alagaan mo yung sarili mong asawa. Tapos na tayo sa number 3.